Tatlong bagay ang gusto kong puntusan ngayong pong gabi na ito. Una, magpuri. Yay! Pangalawa, magpahinga. At ikatlo, magpasan. Alin po ang gusto niyo unahin doon sa tatlong yun? Yun hong tatlong gusto kong puntusan ngayong gabi ay nakapaloob sa ating pong pagbasa. Ano ang madalas na ginagawa ni Jesus kapag siya ay natatapos ng magkrusada, magmisyon, magturo, mangaral, gumawa ng himala? Kapag dumarating na ang gabi, siya ay mag-isang pumupunta sa mga ilang na lugar. At nagpapasalamat, nagpupuri, nagre-report sa kanyang ama. Maaring hindi lang siya nagre-report, maaring tumatanggap din siya ng mga instruction buhat sa kanyang ama sa mga susunod pa niyang gawain. Tingnan po ninyo, si Jesus ay regular na lumalapit, pumupunta sa kanyang ama. Nagpapasalamat sa lahat ng bagay, nananalangin, dumudulog sa kanya. Kaya nga makikita po natin ang relasyon ni Jesus at ng Diyos, intimate. Oh yes. Masyadong malalim. Mayroong tinatawag na intimacy. Kaya hindi nawawaglit na si Jesus ay palaging pinupuri ang kanyang ama. Yun ang katangian na dapat na maging katangian din natin. Dapat ang pagpupuri at pagpapasalamat natin sa Diyos ay hindi lang dahil may laman ng bulsa, Oh yes. hindi dahil busog palagi, Oh yes. hindi dahil maraming ari-arian, pagkain, kayamanan, maganda ang buhay, walang sakit at karamdaman. Dapat ang pagpupuri at pagpapasalamat din sa Diyos. What? Kahit na may mga panahon na hindi pa dumarating yung mga sagot sa panalangin mo, dapat tuloy-tuloy ang pagpupuri sa Panginoon. Kahit na meron tayong nararamdaman, may mga sakit at karamdaman, dapat hindi hadlang yun para purihin natin ang Panginoon. Kahit na malakas ang ulan, bago magsimula ang gawain, hindi nakakahadlang yung malakas na ulan. Alam po ba ninyo na ang taong mapagpuri at mapagpasalamat sa Diyos ay hindi tumatanda? Meron daw dalawang babae nagkasalubong. Ang edad nila parehong 50. Pareho silang 50 years old. Nung sila daw ay magkasalubong, sabi nung isang kumare niya, Mare, Ha? ano yun? Di ba magkaparehas lang tayo ng edad? 50 ka, 50 din ako. びっくりしたわ。 Bakit parang mas bata kang tingnan kaysa sa akin? Tingnan ang katabi. Sinong mas bata? Ayaw, di ma. Sabi niya, Mare, ano ba ang sikreto mo? At mas bata ka kaysa sa akin, kahit parehas naman ang ating edad. Ako kasi, gumamit na ng mga pampaganda, What? pampaputi, pampakinis, at pampabatak. Naranasan ko nang gumamit ng chungchunsu. Alam niyo yung chungchunsu? Ano ba tawag doon? Chungchunsu? Sabi niya, ito pa rin yung aking itsura. Sabi niya, lahat na yata ng astringent, ginamit ko na. Nag-astringent 1 ako, astringent 2, astringent 3, hanggang 10 na nga. Tingnan mo kung magsalita ako, hindi ko na masyadong mabigkas. Kasi batak na batak. Hindi lang yun, Mare. Sinubok ko na din yung puti ng itlog. Bago ako matulog, hilihilamos ko yun. What? Hindi ako ngumingiti, hindi ako sumisimangot para hindi magbitak. Pag umaga, pag hilamos ko, ganun pa din yung itsura ko. Oh no! Mare, alam mo ba ang sinubok ko din yung gatas na malapot, yung kondensada? Bago ako matulog, naghihilamos ako. Hindi ako ngumingiti, hindi ako sumisimangot. Alam mo ba, Mare, paggising ko, punong-puno ng langgam yung mukha. Sabi niya, Mare, ano ba ang sikreto mo? At mas bata kang tingnan kaysa sa akin. Sabi daw niya, alam mo, Mare, wala akong gastos, wala akong sikreto, sabi niya. Simple lang ang aking ginagawa. Kung hindi mo na itatanong, isa kasi akong prayer partner ng El Shaddai. Paggising ko sa umaga, sabi niya, ang ginagawa ko, tumutungtong ako sa ibabaw ng kama, itinataas ko ang aking kamay, at pinapupurihan ko, inaawitan ko si Yahweh El Shaddai. Yan ang aking sikreto, ang palaging nagpupuri sa Diyos.
At pagkatapos kong magpuri at magpasalamat sa Diyos, sabi niya, humaharap ako sa salamin. Anong ginagawa mo sa salamin? Ngumingiti ako ng 1, 2, 3, hanggang 10. Subukan po ninyo ngumiti. 1, 2, 3. Hindi ka pa nakakatatlo, hindi ka pa nakakalima, magtatatawa ka na. At habang tumatawa ka, nakakalimutan mo ang iyong problema. Ang problema ay nakakatanda kapag palagi nating iniisip. Stress, nakakapagpatanda. Kaya nga, ang taong masayahin, hindi tumatanda. Anong sabi ng Bible? Ang pagkamasayahin ay gamot na mabisa kaysa mamahaling gamot. Oh yes. Ang pagkamasayahin, daig pa ang gamot na mamahalin. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kalimutang ngumiti. Umuwi ang asawa mo madaling araw para hindi ka magalit, harap ka kaagad sa salamin. Ngumiti ka ng 1, 2, 3, hanggang 10. Mawawala ang galit mo. Dumarating yung naniningil ng utang, wala kang pambayad. Ngumiti ka. 1, 2, 3. Sasabihin nung naniningil, bakit mo ako hiningitian? Magbayad ka! Diba? Minsan daw, mayroon daw isang clerk, umaga, naglalakad sa kalsada kasi papasok na sa trabaho niya. Napadaan daw siya sa isang building na kinoconstruct. Yung mga construction doon, na nagtatrabaho, napatingin doon sa clerk na naglalakad na may dalang bag, may dalang mga dokumento. Sabi nung isang nagko-construction boy, siguro, kung sinunod ko lang yung nanay ko, na nag-aral ako ng mabuti, siguro maganda na rin ang buhay ko. Hindi ako katulad ngayon na pa-construct lang. Yun ang kanyang sabi. Yun naman clerk, habang naglalakad, nakatingin sa palasyo, napadaan sa palasyo. Sabi niya, bakit kaya hindi ako ipinanganak na dugong bughaw? Siguro, kung ipinanganak akong dugong bughaw, masaya ang buhay ko. Hayahay ang buhay ko ngayon. Parehas yun ng construction boy. Kung natapos ko lang yung pag-aaral ko, kung sinunod ko yung magulang ko, siguro maganda ang buhay ko, maganda ang trabaho ko, baka katulad ko siya, hayahay ang aking buhay. Yun daw emperador, yun daw hari, nandoon sa palasyo, nagbukas ng bintana, nakatingin sa kalsada sa lansangan, sa mga taong nagtitinda, sa mga taong bumibili, sa mga taong naglalakad, sa mga batang naglalaro. Ang sabi daw nung emperador, buti pa sila, simple lang ang kanilang buhay, payapa ang isip, payapa ang puso, payapa ang kalooban. Hindi kagaya ko dito, ang dami kong iniisip sa politika, maraming issue, maraming suliranin sa pamilya, sa kamag-anakan. Sabi niya, buti pa sila, hayahay ang buhay. So, anong ibig sabihin? Ang contentment, ang kasiyahan, dito natin masusumpungan. Tayo ang magpapasya. Tayo ang magdidesisyon kung gusto mong maging masaya. Kaya nga totoo, yung nabasa ko. Ang kasiyahan, ang kaligayahan ay wala sa lugar. Hindi mo masusumpungan sa lugar. Hindi mo masusumpungan sa trabaho. Hindi mo masusumpungan sa tao. Ang tunay na kaligayahan ay masusumpungan mo sa Kanya. Masusumpungan mo sa Kanyang mga salita. Masusumpungan mo sa Kanyang presensya. Masusumpungan mo sa Kanyang mga aral.